be part of your plans and sasabihin ko na kay Isabel na siya ang tunay na ina ni Catherine. Walang pwedeng sumira sa mga plano ko. Wala, bitawan! Pamangla tayo! Mabuti gising ka na. Huwag mo silang payagan na kunan ako ng DNA test. Scarlett, kahit anong mangyari, ikaw ang kinakailangan sumailalim sa DNA testing. Sabi hindi niya ako pwedeng kunan ng DNA sample. Scarlett, I'm sorry. Para masigurong mabubuntis ka agad si Isabel. Sa kanya yung ginamit ko na egg cell. Si Isabel ang totoong nanay ng bata? Narito ang resulta ng DNA test na ang batang si Maya Salvacion ay kadugo ng mga merkado. Ang pagiging isang ina ay hindi po idinidikta ng dugo kung hindi ang totoong pusong nagmamahal. Hindi biro ang responsibilidad ng maging isang ina. Dapat lagi niyang isinasaalang-alang ang magiging kapakanan ng bata, lalong-lalo na sa pagmulat ng kanyang mga mata sa katotohanan. Dahil sa kasunduang nilagdaan ni Isabel Salvacion at Scarlett Mercado sa usapang surrogacy at dahil na rin sa resulta ng DNA test, maliwanag na si Scarlett Mercado ang tunay at nararapat na kilalaning ina ni Maya Salvacion. Hindi! Hindi! Ako yung nanay ni Maya! Isabel, please, sit down. Sit down. This court grants full custody and parental rights to Mrs. Scarlett Mercado. Yes. Effective immediately. And as such, this court also dismisses the kidnapping case filed against Scarlett Mercado, Matilda Mercado, and Jonas Ocampo by Isabel Salvacion. This case is now closed. Maya! Maya! Ako po! Catherine, halika na. Uuwi na tayo. Anak? Isabel. Anak? Isabel. Anak, Isabel. Isabel, tama na. Anak ko po. Catherine, please. Isabel. Isabel, please. Tama na. Sabi ko naman sa'yo, diba? Nagkamali ka ng binangga. Anak, uwi na tayo. Halika na, Apo. Halika na. Halika na. Uuwi na tayo. Halika na. Ay, attorney! May tatanong po kami, attorney. Kumusta po yung kustodiya ng bata, attorney? Anak? Anak, tapos na ang laban. Makakauwi ka na sa bahay. Attorney, ano pong gagawin natin? Gusto ko pong mabalik yung anak ko. Isabel, makinig ka sa akin. The court has decided we have to accept it. I am sorry. I'm really very sorry, Isabel. Pero hindi pa tapos ang laban natin. Aapila tayo kahit umabot tayo ng Supreme Court. Halika na, anak. Uwi na tayo. Maya! Scarlett! Scarlett! Scarlett, nakikiusap ako. Baka pwedeng paalam mo na ako sa anak ko. Sabi ko na nga ba eh. Dadating ang panahon na magmamakaawa ka sa akin. Pwes, ayoko. Pagkatapos mo kaming bigyan ng problema, magdusa ka! Halika na, Scarlett. Akin ang Apo.
Isabel, ina rin ako. Pagamat masakit ang mga pinagdaanan namin, nang dahil sa kagagawan mo, hindi ko kayang matiis na makita kong nasasaktan ang apo ko dahil sa'yo. Sabihin mo na sa kanya ang totoo. Tuldukan mo na ang lahat. Anak, naalala mo ba yung pitong utos ni Ate Maymay mo? Ito na yung huling utos ko sa iyo, anak. Kalimutan mo na ako. Anak, tanggapin mo na ang buhay na pinagdamot ko sa iyo. Patawad. Maya, patawad. Tawad, marami akong pagkukulang. Umalis ka na. Tama na. Halika na. Halika na, Catherine. Halika na, sabi. Catherine, masasaktan ka lang. Halika na. Umalis ka na. Catherine. Catherine, halika na. Masasaktan ka. Halika na, sabi. Apela ako! Papawin kita, pangako ko yun. Tama na. Kung gusto mo kumapila, hindi kita pipigilan. Dahil karapatan mo yon. Pero sana naman maisip mo na kami talaga may karapatan kay Catherine na ipinagkait mo ng mahabang panahon. Isabel, tapusin mo na ang krusada mo. Dahil amin na talaga si Catherine. Jonas, halika. Bakit hindi pabor sa akin ang husgado? Hindi ba nila naisip na ako yung ina? Na ako yung nagbuntis sa kanya? Oo. Surrogate mother lang ako. Pero magkaduktong yung puso namin. Porke mahirap lang ba ako tapos sila mayaman? Isabel, huwag mong isipin yan. This is not the end, okay? Ewan ko, attorney. Inangakuan ko na mababawi ko si Maya. Pero pakiramdam ko, walang pag-asa.
Mama? Oh, Scarlett. Hindi, pupuntahan ko si Catherine, sasamahan ko sa pagtulog. Ay, kung okay lang ho sana sa inyo, gusto ko po sana kasing makatabi si Catherine ngayong gabi. Kaya nga po may dala akong extra unan para sa kanya. Tagal-tagal na po natin siyang hinintay. Ang mabawi ang anak namin ni Javier. At ayoko po sanang palampasin ng unang gabi na mayakap ko si Catherine. Ay, pero Mama, kung okay lang sa'yo, tatlo tayo. Magkakatabi tayo, kaya lang siksikan. Okay lang ba sa'yo? Hindi. Mas maganda nga, ikaw. Ikaw ang sumama kay Catherine, ikaw ang tumabi sa kanya dahil ikaw ang ina. Sige. Salamat po. Okay. Good night. Good night. Pahinga na po kayo, ha? Ikaw din. Hoy! Ikaw na bata ka, hindi ka ba talaga titigil sa kakaiyak mo dyan? Tulog ka na! Ako magpapahinga na ako, ha? Matutulog na ako. Ayoko marinig yung atungal mo. Pagod ako maghapon. Mahimik ka dyan. Tulog ka na. Ano ba? Alam mo ba kung anong oras na? Konti na lang sisikat na yung araw. Bakit ba ayaw mo matulog? Ba't ang tigas ang ulo mo? Ayoko po. Kasi iniisip ko po si nanay. Baka naman nakakalimutan mo na ako na yung mami mo ngayon. Ha? Kung kay Isabel, lulusot yung katigosan ng ulo mo. Sa akin, hindi. Pag sinabi ko matulog na, matulog ka na. Pikit mo yung mata mo. Pikit mo yung mata mo! Matulog ka na, sabi Catherine. Ano ba? Hindi. Maya po ang pangalan ngayon ni Catherine. Ah, Maya ang pangalan mo. Bakit sa tingin mo ang ganda-ganda ng pangalan mo? Ha? Ginawa kang ibon ng Isabel na yon. Bakit? Ibon ka ba? Catherine ang pangalan mo, tandaan mo. Catherine, hindi Maya. Oh, saan ka pupunta? Ayaw mo akong tabihan. Okay, fine. Bahala ka dyan. Kung gusto mo dyan matulog, wala akong pakialam. Total, sanay ka naman matulog kahit saan, di ba? Oh, ayan. Tulog ka dyan. Sabihin mo naman, inapi kita. Ikaw may gustong matulog dyan, ha? Hindi kita pinilit. Tumahimik ka pag narinig pa kita, ha? Magpatulog ka. Ay, nako, Jonas. Talagang ako'y tuwan-tuwa. At saka, ang saya-saya ko. Dahil ngayon masasabi na natin na ating-ati na talaga si Catherine. At saka excited na akong gumising bukas para bawiin ang lahat ng mga pagkukulang ko sa apo ko. Halata ako nga ako, tita eh. Matagal na ho nung huli kitang nakitang ngumiti ng ganyan. Ay, nako. Kaya bukas na bukas, ibibigay ko sa kanya lahat. Ang masaganang buhay na dapat nasa kanya na noon pa. Sinubukan din naman ni Isabel na bigyan siya ng magandang buhay. Minalas lang ho talaga nung nakilala niya si Rod. Hindi naman dapat kasi naghihirap ang apo ko. Kung hindi naman kinuha ni Isabel. Teka muna. O, sige. Sisilipin ko muna ang apo ko. Sige po, tita. Good night. Sige po.
Scarlett, asan ang bata? Thank you. Bigyan mo siya ng pagkain, ha? Sige, nalagyan mo. Di ka makakain. Ganyan din ang nararamdaman ko nung kinuha sa akin si Joshua. Pero kailangan mong kayanin para sa sarili mo. Hindi lang naman po kaibigan o asawa lang ang nawala sa akin. Walang ina na makakasanayan na wala yung anak niya. Ang sakit po. Kasi pangalawa na po to eh. Nung una po, si Maymay. Ngayon naman po, si Maya. Si Maya na nga lang po yung natitira sa akin. Tapos... Anong gusto mong sabihin ko? Lunurin ang sarili mo sa kalungkutan? Indahin mo kung anong nararamdaman mo ngayon? Hindi dapat. Ayokong mangyari sa'yo yung nangyari sa akin noon. Ang tagal bago ako nakabangon. Nararamdaman ko kung anong nararamdaman mo. Masakit sa akin na natalo tayo. Patawarin mo ako, Isabel. Kasi ang akala ko, mananalo tayo. Ang akala ko, sa pagkakataong ito, ang mga katulad naman natin ang pakikinggan ng hustisya. Oh my God! Bakit siya natutulog ang apo ko? Hoy, Scarlett! Gumising ka! Hoy! Ay, naku, ang apo ko! Bakit nandito? Scarlett, gumising ka! Tingnan mo! Bakit nandito si... Ay, naku! Catherine! 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 Bakit ka nandito? Ito si Catherine. Kanina lang katabi ko siya sa kama. Oh, ay bakit nandito? Akala ko ba tatabihan mo sa pagtulog? Tapos ngayon nandito siya. Ito naman kasing anak ko, Mama. Kahit anong pilit ko siyang tabihan, ayaw niya talaga. Iyak siya ng iyak. Ayaw niya nga matulog eh. Tapos bumaba siya dito. Gusto niya dito lang daw. O di hinayaan ko siya. Eh siguro namamahay siya. Pero nung makita mo natutulog, eh di sana binuhat mo at dinagay mo dito sa kama. Mama, yun na nga yung plano ko. Kaso sobrang pagod ko rin siguro. Hindi ako nagising eh. Kasalanan ko po. Sorry po. Awa naman yung anak ko. Sige, huwag mo nang sisinin ang sarili mo. Eh mabuti na lang pumasok ako dito. O hindi, magdamag na dito natutulog sa saintong bata. Sige na, buhatin na. Sige na po. Ako na pambala. Mama, salamat po. Ay, naku. Huwag na maulit ito, ha? Opo, Mama. Hindi naman tama na nasasahig ang bata. Oo nga, kawawa naman Sige na, buhatin mo na. Opo, Mama. Isabel, di ka na kumakain. Ayaw mo pang matulog. Sige ka, baka mamaya maging baliw ka na niyan. Isabel, kung mahal mo at gusto mo pang makita yung anak mo, aalagaan mo sarili mo. Hindi ko alam, attorney. Kung ano-anong pumapasok sa isip ko. Kilala ko po kasi si Maya. Hindi siya sanay na wala ako.
Isabel, alam ko, marami kang iniisip kung anong kalagayan ng anak mo doon. Pero ang konsolasyon mo na lang, nasa mayaman siyang pamilya. Hindi naman siguro siya pababayaan doon at saka mukha namang mabait yung lola. Pero hindi si Scarlett. Makasarili siya. Alam ko na wala siyang pagmamahal sa anak ko. Hindi siya magiging mabuting ina kay Maya. Baka mga imahinasyon mo lang yan. Mabuti pa, kumain ka, magpahinga, para umaliwalas na yung pag-iisip. Ha? Pipilitin ko. Hindi, halika. Halika. Kakain tayo, tapos matutulog, magpapahinga. Naku naman, Catherine. Ang ganda-ganda mo, bagay na bagay sa'yo yung damit mo. Alam mo, pag nakita ka ng lola mo, matutuwa yun. Ay, Piling. Malis ka na. Masyado kang pumapapel dito. Sorry po. Hoy. Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo kagabi, ha? At pwede ba, masanay kang matulog dito sa kama. Akala tuloy ni Mama, inaapi kita. At yung mukha mo. Tingnan mo yung mukha mo, nakasimangot ka. Dapat nga maging masaya ka. Kasi yung mga suot mo, yung mga damit mo, mamahalin. At sigurado ako, ngayon ka lang nakasuot ng ganyan kagandang damit. Bakit po? Binibili naman po ako ng nanay ko ng mga damit. Che! Saan? Sa ukay-ukay? At pwede ba tigil-tigilan mo na yung kababanggit mo ng nanay, ha? Ako ang nanay mo. Ako ang mami mo. Ha? Tumingin ka sa akin pag kinakausap kita. Mami ang tawag mo sa akin. Hindi si Isabel. Ha? Baka hindi mo alam kung gaano ako kapikon doon sa babaeng yun. Bakit po? Mabait naman po ang nanay ko ba? Di ba sinabi ko tumigil ka na? Bakit ba ang kulit mo, ha? Scarlett! Bakit mo sinisigawan ng bata? Panginoon, bigyan niyo po ako ng kasiguraduhan na maayos ang anak ko sa piling ng bagong nanay niya. Baka naman hindi pa kailangan ng restraining order laban kay Isabel. Siyempre, bago pa lang sa kanya yung mga nangyayari. Kaya siya ganyan. Kaya nga, dapat bantayan nating mabuti si Catherine. Ayokong maulit muli na makuha na naman sa akin ng apo ko. Attorney, pupuntahan ko po si Maya. Hindi ka pwedeng umalis. Baka kung anong gawin mo doon, maka-apekto pa yon sa apelan natin. I'm sorry, attorney. Pero kailangan ko lang talaga makita si Maya. Buksan niyo po ito! Ayaw mo tumigil, di ba? Mabulok ka dyan! Maldita kang bata ka! Scarlett! Scarlett!